Good morning! Good morning po sa lahat. Welcome to Lighthouse Christian Community. Palakpakan naman po natin ang bawat isa. You're so blessed to be here. At nagagalak ako, excited ako. In fact, sa totoo lang, na-miss ko kayong lahat. Na-miss niyo po ba ako? Amen. Amen. Hallelujah. So, bago tayo magsimula, meron tayong memory verse, di ba? Para sa mga kabataan. Amen. So, yung mga text pala ninyo, yung mga text pwede nyo lang ilagay sa ating box. Pwede nyo ilagay dito sa ating box. Text. So, yung mga magbibigay po ng tithes and offering, pwede nyo ilagay sa ating offering box. Okay? Ayan. So, pansamantala lang po yan. Later on, magkakaroon na tayo ng mas maganda na offering box at kasi alam nyo rin para yung sa, di ba, sa Catholic merong basket na may ikot, di ba? And lahat yan ay ating, lahat yan ay po-provide ni Lord. Pero bago tayo magsimula, of course, excited na ba kayo sa memory verse ng mga bata? Amen po ba? Amen? Amen. So tinatawagan ko yung may mga memory verse sa kabataan, pwedeng magsitayo. Dito tayo sa harap. Ayan. So na-miss ko itong mga memory verse dito mga kabataan. Si Salim. Why? Wala. Sige. Okay, sunod. Okay. So, nandito ang tatlong magigiting na mga bata na laging tapat sa kanilang memory verse. Unahin ko ngayon si Steve, ang magiging pulis ng katawagan. Lucas 17 verse 21. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng nananalig sa Kanya. Amen. John 16 verse 4. When Jesus said to me, I am the way, the truth, and the life. Good. Stand as prayer na UAB. Philippians 3 verse 14. Philippians 3 verse 4. Philippians 3 verse 14. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagtatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa buhay na handog sa langit. Amen. Palakpakan natin ang future youth pastor. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang Panginoon ay sadyang napakatapat at nakila. Kahit sa mga kabataan na ito ay nakikita ang kanyang katapatan. Pwede ba nating ituon ang ating mga kamay sa ating mga kabataan, ating panalangin, dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Tunay po kayo ang Diyos ang mapagpalang mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin. Maluwalhati ka, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Naway loobin po ninyo na ang salitang kanila na napumutawi sa kanilang bibig at sa mga salitang kanilang binabanggit na inyong salita ay manatili sa kanilang puso. Nang sa gayon, Panginoon, sila inyong mapag-ingatan sa kanilang paglaki at gayon din man sa mga batang narito, Panginoon. Sapagkat ang sabi nyo, hayaan niyong lumapit ang mga batang ito sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nabibilang sa mga kagaya ng mga ito. Ama, salamat po. Sa iyo lamang namin ibinabalik ng lahat ng ito na may papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kayong tatlo, meron kayong biskwit. Okay? Biskwit na taga Manila. Okay? Galing Manila. So kunin nyo na lang yung biskwit nyo. Okay? Sige. Ang biskwit niyo nandun na. Pinag-aabang na. Okay? Sayang yun, pero Manila yung biskwit. Okay? Hallelujah. Thank you, Lord. Meron na rin tayong pulpito, ano? So, palakpakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa naman na ang Panginoon ay sadyang subject. Alright. Ay, gusto ko nalimot-limot kayo. Nalimot kayo na pala na. Truly, the Lord is faithful. Tapat ang Panginoon sa kanyang salita. At sa kanyang salita
salita ay ang kanyang pangako ay hindi napapawi. Laging natutupad ang kanyang pangako. Si Jomar ito na-lista. Salamat sa Panginoon. At hindi po magagamit yan next Sunday na lang natin gagamitin yung sa kasi walang tinig na. Wawara ko na doon. Sunod na lang ako ng kagbilay pa. Pero thank you Lord, una-una sa lahat, palakpakan naman natin ang ating mga kapatid na naglilingkod sa atin at tumatayo dito sa harap. Una-una kay Sir Joey, palakpakan natin Sir Joey. Sir Joey has preached the word for 3 Sundays. At ganoon din si Jenny, palakpakan natin si Jenny. 2 linggo siyang nagturo. Salamat sa Panginoon. At higit sa lahat, sa ating mga kumakanta at tumutugtog, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kuya Sing, si Mo, of course, ang ating tatlong Maria, si Rysel, si Michaela, at saka si Angie. Yung dati na walang boses, ngayon may boses na. Hallelujah. And so, kung titignan nyo, meron din tayong bagong pulpito. Ang mga mic, yung dating dalawa na nagkakaagawan ng boses ngayon, marami ng mga mic. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? And so, hindi lamang yun, meron pa mga speakers, at meron din tayong mga sound system. Praise God for what He has done and what He is doing. Sige mo, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang pinakamalakas, ang Panginoon. So bago tayo magsimula, ilalatag ko lang sa inyo about 7 years, about 5 years ago, ang naging tema ng Simbahan Lighthouse sa buong Pilipinas. Noong 2019, nagsimula kami, o tayo, nagsimula sa Rebuild, Renew, Restore. Na sa panahon na ang simbahan ay nagkakawatak-watak, na sa panahon na ang simbahan ay nagkakahiwa-hiwalay, ito ang panahon na sabi, buuin natin ang simbahan, ibalik natin sa dati ang simbahan, at baguhin ang lahat ng kailangang baguhin. Noong 2020, nagkaroon tayo ng panibagong tema. Ang year 2020 ay alam naman natin masalimuot sapagkat ito yung panahon na na-lockdown. Diba? Na-lockdown ang buong Pilipinas. Kasi nakakala natin na ang simpleng ubo ay naging COVID at nakamamatay. Malungkot man, pero ganun talaga kailangan natin tanggapin na marami sa ating mga kasama sa simbahan ang nawala dahil sa COVID-19. Marami po sa church, sa main church sa Alabang, ang kinuha ni Lord sa pamamagitan nito COVID-19. At nagpatuloy, 2021, nagkaroon tayo ng tema, ang centrality of the Word. Sabi niya, kung tayo ay mananatiling nakatayo sa kabila ng pandemya, kung tayo mananatiling nakatayo, nakatindig sa kabila ng COVID-19, kailangan nating palakasin ang ating core, yung ating pinaka-sentro. So tayo babalik sa centrality of the Word, na ang salita ng Diyos ang pinaka-sentro ng ating pananampalataya. Na tayo ay magkakaroon ng overflow o yung ibubuhos sa atin ng banal na Espiritu ang kanyang presensya sa atin. At kailangan tayo daw ay magkaroon ng resiliency. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng resiliency? Resiliency yung resiliency, no? So, ang ibig sabihin po nito ay sa kabila ng panaghoy o sa kabila ng matinding pagsubok, mananatili tayo nakatayo. Parang mga kawayan. Di ba ang kawayan ay pag binabayo ng malakas na hangin at ulan, ito ay yumuyuko. Pero darating ang araw, ito ay muling tatayo. Dapat daw tayo rin ganun. At magkaroon tayo ng expansion ng kaharian ng Diyos. 2022, tayo po ay lumakad sa kabuuan ng Diyos. The road to wholeness. So, we walk in the promise. Lumakad tayo sa pangako ng Diyos. Tayo ay gumaling sa ating pagkakabasag-basag ng ating mga puso.
at tayo'y ibinalik sa kung saan tayo dapat na nadadaan, agihan, the old path. And tayo'y nabuhay para maging testimony o maging witness ng Panginoon sa ginagawa niya sa buhay natin. At of course, tayo ay nag-expect o umaasa na meron tayo mga biyaya darating. Last year, we had this impact. Ang naging tema ng ating church last year ay impact. So last year tayo nagsimula, di ba? May 21, tayo ay inaugurate na maging church. Kaya ang anniversary natin this year ay May 21. Mag-iisang taon na tayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So, mula sa bahay, sa Kataugan, sa bahay dito, sa likod ng bahay ni Mrs. Cinco, sa garahe ni Mrs. Cinco, sa eskwelahan, hanggang dito. Ganon naging tapat ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ngayon, pasisimulan natin ang panibagong tema for this year. So bago natin simulan, ano ba itong impact? Una, identify your core. Saan ka ba nang gagaling? Ano bang pinanggagalingan mo? Ano ang mga kasakitan ng buhay mo? Then, we also mind the anvils na sa bawat problema natin, akala natin problema lang pero hinuhulma lang tayo ng Diyos. Alam niyo yung anvil? Sino may alam dito ng anvil? Hindi po ito yung gamot sa sakit sa ulo. Advil po yun. Anvil. Ibig sabihin sa panday, di ba yung panday, sinakapalad ng panday, si Fernando po. Di ba meron siya yung bakal hinahataw, di ba? Hindi si Joey De Leon, si Kuya Yosik, iba yung iniisip, si Joey De Leon yung iniisip. So tayo daw ay hinuhulma ng Diyos. Sa bawat problema, kinakarap natin, tayo'y hinuhulma ng Diyos para maging kagamit-gamit tayo sa Kanya. And then, of course, we pursue God's presence. Lagi nating hinahanap ang presensya ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. And of course, we activate the calling. Ano yung sabihin nito? Na meron tayong panawagan. Bawat isa sa atin ay may panawagan. Tinawag tayo mula doon sa karumihan ng ating buhay patungo sa kaliwanagan ng kanyang banal na presensya. Kaya po tayo lahat ay tinawag. Hindi lamang si pastor ang tinawag. Ano po? Lahat tayo ay tinawag. At of course, we capture divine setup ng lahat ng problema, laging may solusyon. At ang solusyon na yon ay nagagaling sa Diyos. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, namumroblema ka? Sige, sabihin mo, namumroblema ka? Sabihin mo sa katabi, may solusyon ng Diyos sa problema mo. Okay? So, at ang panghuli, of course, we always trust God's providence. Now, magtatanong ako sa inyo. Okay lang ba magtanungan tayo ngayon? Tanungan lang tayo, tanungan. Okay? So, ang tanong, bukod kay Jesus, of course, alam natin na si Yesu Cristo lamang ang tanging dakila. Ngayon, bukod kay Jesus, sinong tao sa inyong personal na opinion ang dakila? Okay. Sino sa inyo, maliban, bukod sa Panginoong Yesu Cristo, bukod sa Diyos, alam naman natin dakila siya. Sino sa inyong personal na opinion ang dakila? Okay. Sino? Nanay mo. Very good. Sino pa? Ito. Dakila ba ito? Dakila ito? Hindi. Dakila. 2 years ago, tama po. 1 year, a year ago, noong isang taon, si Prince Charles ay hindi na Prince Charles. Siya ngayon ay King Charles. Okay? Dahil ang kanyang nanay na si Queen Elizabeth ay pumanaw. Sa kanyang pagpanaw, kailangan magkaroon ng isang halili sa kanya. So ang humalili ay si King Charles. Alam nyo,
maraming bumatikos sa kanya. Sapagkat sinasabi, bakit naging hari yan eh? Hindi naman yan magaling. Babayero nga yan eh. So, maraming bumatikos. Pero, gayon pa man, kahit kasi pinabatikos, hinirap pa rin siyang hari ng Britanya. Okay? So, siya ngayon ang isang hari ng Britanya. At ngayon siya ay isang dakilang tao. Sino yung nasa kaliwa? Ha? Hindi, si Joe P. Si Joe P. Rizal. Si Jose Rizal. Bakit naging tanyag si Jose Rizal? Dahil? O mga bata, bakit tanyag si Jose Rizal? O. Kasi dahil police force na lang alam ko laruin, special force na lang alam ko laruin. Kaya, si Jose Rizal, okay mga bata, makinig kayo. O, Chief, sino si Jose Rizal? Doktor, bakit siya naging tanyag? Dahil sa yung manibela. Si Jose Rizal, o mga bata na makinig ha, si Jose Rizal kaya naging tanyag, bukod siya na isang doktor, siya po ang namuno o sa kanya nagbukas ang katipunan, ang kalayaan ng Pilipinas. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagsusulat. Sapagkat ang opinion ni Jose Rizal, hindi natin kailangan dumanak ng dugo kung kailangan natin maging malaya. Kailangan lang natin pairalin sa pag-aaral at pagsusulat. Siya rin ang may sabi na ang kinabukasan ng bayan ay sa Kabataan. sa tingin nyo, may kinabukasan kaya ang bayan natin sa Angie, kabataan. ginuyagan ng mga baso. Yun ang sabi niya. At kaya kung special forces na lang ang gagawin natin, di waray pag-asa wat. Yung nasa gitna, siya po ay si Martin Luther. Si Martin Luther, yung nasa gitna, siya ang namuno sa protestan. Okay? Bakit naging tanyag at dakila? Sapagkat siya ang unang-unang pari na gumising sa katotohanan na ang pananampalataya dapat ay sa Diyos lamang. Siya ang namuna sa protestan. At dahil sa kanya, hindi lang protestante ang nabuo, kundi mga Kristiyanong kagaya natin. May Baptist, may Methodist, Presbyterian, Pentecostal, at tayong mga Evangelical. Ito, sino to? Sino to nasa dulo? Mr. Bean. Sino to? Ha? Gandhi? Lolo ko yan eh. Yan si Mahatma Gandhi. Bakit naging dakila si Mahatma Gandhi? Si Mahatma Gandhi kaya naging dakila, siya ang namuna sa pagiging malaya ng India sa Pakistan. Dati, isang buo lang yun, Pakistan. Ngayon siya ang namuno para magkaroon ng India. Hindi, India. Mumbai maliwan. Oh, Mumbai. So siya ay isang lawyer. Tama sir, lawyer siya, no? Attorney. Yeah. But he led the whole nation to stand as one and become India. Dahil sa kanya, walang India. O, hindi dahil sa kanya, walang Mumbai. Okay? Ang tawag sa lahat, Pakistan. Now, marami pa mga tanyag na tao. Meron dito, ito, kilala nito? Sino yan? Ha? Yung mga bata hindi nakilala yan. Sino yan? O, kasi hindi nyo panahon yan eh. Yung mga Arab. Sino yun eh? Muhammad Ali, the greatest boxer of all time. Sabi niya, I am the greatest. Tapos, of course, sa mga mahilig sa basketball, sino mga player niyan? Ha? Michael Jordan, sino ba yung isa? LeBron, sino ba yung isa? Steph Curry, sino yung isa? Diyan kayo magaling, basketball. Ha? Pero yan mga naging tanyag. So, para sa akin, kung meron bang mga tao na naging tanyag, para sa akin ang mga tao naging tanyag para sa akin ay ang aking mga magulang. Dahil sa kanilang paghihirap, dahil taguyod nila kami, tatlo kami magkakapatid,
kahit na sabihin mong nawala ng trabaho yung tatay ko, patuloy pa rin nilang itinaguyod kaming tatlo. Okay? Kaya sila naging tanyag. Sila'y mga buhay pa. Ang tatay ko ay 77 years old, malakas pa, nagbibisikleta pa. Ang nanay ko ay 77 years old sa darating na April. Tatay ko, 15 years ng cancer survivor or 17 years kidney cancer. 60 years old nung siya na-opera. 60 years old. 77 na siya. 17 years na cancer survivor. Nanay ko, nakikita nyo ganyan yan, diabetic yan. Pero malakas pa rin siya. Kaya siya naging tanyag sa buhay ko. Of course, meron pang isang tanyag sa buhay ko. Hulaan nyo kung sino. Sis Jerlyn. Oh, talagang galing mo ah. Makikita nyo na siguro dito sa laptop eh, no? Hindi. Eh? So bakit tanyag? Si Jerlyn ay merong puso para sa lahat. Meron siyang matulungin na puso. At sa lahat ng pagkakataon, kung meron man siya, ay nagkakaroon ng pagkakataon na siya tumulong. Okay? So hindi naman lahat ng pagkakataon, pero ang puso niya ay laging nandoon sa pagtulong. So, why do we consider, bakit ba natin tinatawag na dakila ang ating Diyos? Sabi sa Psalm 145, "Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom." Walang makakatulad sa kadakilaan ng Diyos. Meron po bang nakakatulad? O meron bang katulad ang kadakilaan niya? Wala. Wala. Sabi rin sa Psalm, okay, bago ko magsimula, the word great, yung great doon, ang ibig sabihin sa salitang Hebrew ay gadol. Okay, bakit ko kailangan sabihin? Pastor, bakit ba natin kailangan pag-aralan niya ang salitang Hebreo? Okay? Ang salitang Hebreo na gadol, ang ibig sabihin noon ay marvelous, highest, magnificent, exceedingly great, immensely wonderful, of greatest distinction. Walang katulad ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya naman sabi sa Isaiah chapter 40, "To whom will you compare me?" Sabi ng Diyos, kanino mo ako may ikukumpara? Or who is my equal? Sino ang aking katapat? Says the Holy One, "Lift your eyes and look to the heavens." Pagtingin mo raw sa langit, sinong gumawa ng lahat ng yan? Who brings out of the starry host one by one and calls them each by name? Grabe, no? Yung dami ng milyon na bituin na nakikita natin sa langit. May mga pangalan yan. Kung yung mga bituin na yan, may mga pangalan yan, tayo pa kaya na milyong tao sa buong mundo ay hindi kilala ng Diyos. Amen po ba? Amen. So lahat tayo kilala niya. So sabi niya, because of this great power, not one of them is missing. Ano mo yun? Dahil sa kapangyarihan na meron siya, may isang bulalakaw ay hindi nawawala. Isipin mo, tingin sa katabi, tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kilala ka ng Diyos. Okay? So, sabi sa Psalm 86, "For you are great and do marvelous things. You alone are God." In Psalm 71, sabi, "Your righteousness reaches to the sky, O God. You have done great things. Who, O God, is like you?" Sino Diyos ang pwedeng itulad sa iyo? Sapagkat ikaw ay tapat at matuwid. Ang katuwiran mo ay abot hanggang langit. Sabi sa Psalm 103, "For as high as the heavens are above the earth, so great is this love, His love for those who fear Him." Pero na lamang daw kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And sabi sa 1 John chapter 3, "How great is the love the Father has lavished on us." Ganon na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit tayo'y nagkasala, wala ni isa sa atin ang may karapatan maligtas, pero tayo ay naligtas. Sabi sa Romans chapter 9, "What if God,
choosing to show His wrath and make His power known, bore with great patience the objects of His wrath prepare for destruction. Ganon na lamang kadakila ang habang ng Diyos at ang pasensya niya sa atin. Kung hindi ganon na lang kalaki at kadakila ang kanyang pasensya, palagay ninyo, narito pa kaya tayo ngayon? Wala siguro ni isa sa atin ang buhay pa. Wala ni isa siguro sa atin ang narito ngayon kung tayo ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang matinding galit. Sabi sa Jude chapter 3, Jude chapter 1 verse 25, to the only God our Savior be glory, majesty and power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forever. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Iba, palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. Hallelujah. Ang dakilang Diyos ay marapat lamang na bigyan natin siya ng kapurihan sapagkat siya lamang ang may akda sa buhay natin. Ang buhay natin, simula nung tayo maliit pa, ang mga baby na yan, siya lang may akda kung kailan sila at kung kailan sila, hanggang kailan sila lalaki at hanggang kailan sila mananatili sa mundo. Meron pang isang kanya o meron pang isang dakilang tao na inihayag sa Biblia at walang iba kundi sino to? John the Baptist. Okay? Noong si John the Baptist ay nangangaral sa ilog Jordan, ito ang kanyang ipinangaral. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel." So alam niyo po ba kung anong dahilan kung bakit nagbibinyag si Juan Bautista? Sabi niya, kaya ako nagbibinyag upang sa gayon, naparito siya, pag naparito siya, makita ninyo na siya yung kordero ng Diyos. Siya yung Lamb of God. Alam niyo po, si Juan Bautista, John the Baptist, ay isang masasabi kong pinsan ni Jesus. Pinsan siya ni Jesus. Bakit? Ang nanay niya si Elizabeth at saka si Maria ay magpinsan. So magpinsan sila. So si Juan at saka si Jesus ay magpinsan sila. Pero sabi ni Juan, merong darating na mas higit pa sa akin. Merong darating na mas dakila sa akin. At itong dakilang tao na to ang siyang magliligtas sa buong Israel. Pero hindi lamang siya tagapagligtas ng Israel. Siya ay tagapagligtas ng buong mundo. Walang iba kundi si Jesus Cristo. Pero alam nyo, siya pinapangaral niya. Okay? Dumating sa punto ng buhay ni Juan Bautista na siya ay nagduda. Bakit nagduda? Kasi dumating yung panahon na siya ay kinulong ni Herodes, ni Herod Antipas. Dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, siya ay pinakulong ni Herodes. At sa pagkakakulong ni Juan Bautista, nagkaroon siya ng pagdududa. Sino sa atin ang nakaranas ng pagdududa? Ako lang? Dalawa? Tatlo? Ni minsan ba sa nangyayari sa buhay ninyo? Di ba kayo nagduda na merong Diyos? Dumating sa punto ng buhay ko na sa sobrang tindi na pinagdadaanan ko, parang, kaya Diyos. Kayo po, dumating din ba yun sa punto ng buhay mo? Yung sobrang hirap na hirap ka na,
at hindi mo alam ang gagawin mo, natanong mo ba sa sarili mo na, totoo nga ba kaya may Diyos? Sino dito nagtanong na? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan lang? Ay, salamat sa Panginoon, kayo hindi nyo na itanong. Ano? Yung iba. Thank you, Lord. Pero si John the Baptist, nagtanong siya. At alam niyo kung ano sabi niya? Ipinatawag niya ang kanyang mga lagad. Sabi niya, tanungin niyo nga si Jesus. Sabi niya, tanungin niyo siya, sabi niya, kayo ba ang pinadala ng Diyos o meron pa kaming inaasahang iba na darating? Pero mo yung masigasig na tao na nangangaral sa salita ng Diyos, biglang tatanungin ng Diyos, kayo ba yung pinadala o meron pa ba kami inaasahan na iba? Lord, ikaw na ba ito? Lord, ikaw na ba yung nagpadala? Lord, tama ba itong ginagawa ko? Alam niyo mga kapatid, 6 months or 3 years na ako dito eh. 3 years na ako. Pero sa ika-6 na buwan ko, nung nandito ako, nung nakaka-6 na buwan na ako dito sa apartment, gusto ko na pumuwi. Gusto ko na pumuwi. Sabi ko kay Lord, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba yung nandito ako? Tama ba na umuo ako? Eh, biruin mo noon. Walang atin sa church. Walang pupunta sa church. Mag-isa lang ako sa church. Ako yung kakanta, ako yung mananangin, ako yung magtuturo, ako yung... Tapos, minsan walang darating sa church. Minsan may darating, 2, 3, 4. Nagkaroon din ako ng pagdududa. Pero kung umuwi ako, palagay ninyo, tuloy kaya ito? Kung umuwi kaya ako? Kung nung 6 months pa lang, nag-desisyon ako, uwi na ako. Sa palagay ninyo, nandito kaya tayo lahat? Wala na? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil sa kabila ng pagdududa, nangusap pa rin sa akin ng Lord. Sige Lord, itutuloy ko. Kaya naman, salamat sa Panginoon, narito kayo lahat. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So, ito ang sagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, magbalik kayo kay Juan, sabi niya. Sagutin niyo si Juan sa kanyang tanong. Ito, sabi niya. Sabi niya, ito ang banggitin niyo sa narinig niyo. Sabi niya, nakapaglakad ang mga lumpo, nakakita ang mga bulag, at sabi niya, lahat ng may ketong ay gumaling, ang bingi nakarinig, at ang lahat ng mga matay ay nabuhay muli. The good news, sabi niya, mabuting balita ay nahiyag sa mga mahihirap. And he added, God blesses those who do not fall away because of me. Ano ibig sabihin niya? Mapagpalain ang taong di minsan hindi nagduda dahil sa akin. Amen po ba? Amen. Amen. So, nung marinig yun, nagkaroon ng kasigurudan. Oo, ito na nga yung pinadala ng Diyos sa atin. So, para makuha natin kasi ito ang katotohanan na gusto kong marinig ninyo na galing sa Diyos. Handa na ba kayo? Gusto niyo bang marinig itong katotohanan na ito galing sa Diyos? Gusto niyo bang pagpalain sa kanyang salita? Okay. Ang gusto ng Diyos sa inyo. Okay? Tandaan niyo to ha? Memorize niyo to. Ang gusto ng Diyos sa inyo, sa bawat isa sa inyo, kayo ay maging dakila. Amen po ba? Amen. Gusto niyo maging dakila? Amen. Gusto niyo maging dakila? Parang ilan lang yung mga gusto maging dakila. Amen. Gusto niyo maging dakila? Amen. So, paano ba gagawin natin para tayo maging dakila? How can we become great in these challenging times? Alam niyo, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. No? Magkano ang kilo ng bigas?
60. 60. Punta sa Manila, kilo ng bigas, 74. Sabi ko, ay, mabuti ko pala sa Tatarman, anong bigas, kaya wala, 58. Hindi nga, kailangan palit ang 5 kilo, 58. O, 58 lang. Nato sa Antipolo, kata kay Juan. Mas maupay malili sa Tatarman, kaya ang kilo, 58. 74 ka kilo, ang bukas. Ala, dito na. Mahal nga yan. 72. Oh. Lahat nagtataasan. Amen? Amen. Unano lang ay dito. Sorry joke lang. Pero gusto ng Diyos na sa kabila ng lahat ng problema na yan, gusto niya maging dakila. Sa paanong paraan? Number 1, go and tell. So ano yung i-go and tell natin? We go and tell the great gospel. Ang mabuting balita ng Diyos, ang gusto niyang ihayag mo sa lahat ng tao. Ikaw man ay nagtatrabaho sa barangay, kailangan sa pagtatrabaho mo sa barangay, na ihahayag mo ang salita ng Diyos. Ikaw man ay nagpipedicab sa bawat pasahero mo, dapat ihahayag mo ang salita ng Diyos. Or kung ikaw man ay isang manager sa resort, at least kahit paano, nihahayag mo sa salita ng Diyos. O ikaw man sa mga kalaro mo, sa mga kalaro ninyo, sa mga kasama ninyo sa bahay, kailangan na ihahayag nyo ang salita ng Diyos. Kamarites. So paano ba namin maihahayag ang salita ng Diyos? Hindi naman kami maalam sa Biblia. Simple lang. Hindi nyo naman ihahayag kung ano yung nakasaad sa Biblia. Ang ihahayag nyo, yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Amen. Sapagkat yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay nyo ay pwede rin gawin sa buhay ng iba. Amen po ba? It's very important that we go and tell the great gospel. Kilala niyo itong tao to? Yes. Sino tao to? Senior Aguila. Aguila. So siya ay nagtayo ng isang grupo sa Siargao. Parang kulto. Oo, kulto, di ba? Iruin mo, meron na lamang katindi ang kanyang mga alagad sa kanya. Sapagkat sa kanyang dahil sa kanyang pinakikita. Meron na lamang katapat ang lahat ng nananampalataya sa kanya. Tingnan mo, saan ka nakakita na itong taong to, bata pa to eh. 23. Bata pa to. 23. 23. Kung magsalita parang inyo. Diba? Naniniwala. Ang dami naniniwala sa kanya. Kung yan ay hindi totoo pinaniniwalaan, paano pa yung totoong Diyos? Hindi pa tayo maniwala. Amen? Amen. Kaya dapat maganda na yung kabutihan niya, ang ihayag natin. Nagsariyo, makilala ng tao kung sino ang Diyos. Maraming tao po ang hindi nakakakilala sa Diyos. Maraming tao po, kilala lang siya sa pangalan, pero hindi niya kilala kung ano talaga meron ugali o karakter ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, noong paalis na ang mga alagad ni Juan, sabi ng Panginoon, nangusap sa church, Lighthouse, sabi niya, nung kayo'y nagpunta sa disyerto, o nung kayo'y nagpunta sa ilog, sabi niya, anong tinitingnan nyo? Anong nakita nyo sa katawagan, sa disyerto? Sabi niya, nakakita na ba kayo ng talahib? Sabi niya, na laging hinahampas ng hangin. Alam niyo yung talahib? Di ba maraming talahib? Banwa. Di ba? Ano sa... Banwa. Banwa, di ba? O kaya, di ba, pagka makusog man ang kuwan, di ba, ang hangin, kailangan kukuwan siya, di ba? So, yung ba yung tinignan nyo, sabi niya? Sabi niya, naghanap kayo ng isang tao na bihis, mga mamahaling damit pa. Yung ba tinitignan nyo sa disyerto? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, hindi. Yung mga taong bihis, hindi mo makikita dito sa church. Makikita mo sila sa
sa magagandang bahay. Hindi mo sila makikita. Meron ba dito? Meron ba? May nakikita ka dito? Wala, di ba? Sabi, hindi ka makakita dito. Punta ka sa mga magagandang bahay, sa magagandang palasyo. Mga VIP Doon ka party. makakita ng mga taong bihis na bihis. Kasi kung bata. Oo, nakakurbata, di ba? Pero sabi niya, dito, anong hinanap nyo? Isang propeta? Oo, sabi ng Panginoon, mas dakila pa sa lahat ng propeta. At yun ay walang iba, kundi si Juan Bautista. Kaya naman, sa ating panawagan, kung gusto nating maging dakila, una, di ba? Ano yung una? Go Until and tell the great gospel. Pangalawa, para tayo maging dakila, kailangan tayo ay rise above great. rise above the great ministry. Di ba sabi ko sa inyo tayo lahat ay tinawag? Tama? Lahat tayo ay tinawag. Sa ating panawagan, kailangan maging kaiba-iba ka. Kailangan maging kaiba-iba. Kung ginagawa mo yan ngayon, kailangan bukas pag-umihan ka. Maging iba ka sa iba. O sabihin mo sa katabi mo, ibang-iba ka talaga. Sige, sabihin mo, ibang-iba ka talaga. Diba? Kung ikaw ay nagpe-pedicab, kailangan maging iba ka sa lahat ng nagpe-pedicab. Pinakapugi. Pinakapogi. Diba? Hindi ka lamang naka-t-shirt. Kailangan nakapabango. Kailangan naligo ka. Kailangan nakapustura ka. Para yung sasakay, maingganyo. Tapos yung pedicab mo, hindi lamang basta pedicab. Kailangan maayos. Oh. Kailangan may sounds. Yung sounds, yung kaaya-aya, diba? Yung laging maririnig ay mga magagandang kanta, diba? Yung maririnig niya ay, diba? Lead me Lord, lead me by. Diba? Ang ganda pakinggan ng mga ganun, diba? Kesa yung paro-paro G. Paro. Sa palagay ninyo, sinong sasakay na pasahero pag gano'n ang narinig sa inyong sasakyan? Diba? Sa kasi itong pastor, bubog. And no choice, basta na ato sa pila. Maging iba sa iba. Kakaiba sa iba. Kung ikaw ay nagluluto ka ng kakanin, siguraduhin mo yung kakanin mo, yun ang the best. Na kahit saan ka magpunta, wala silang mapupunta ng iba, kundi sa'yo lang. Dahil ikaw ang the best. Kung ikaw ay nagluluto ng pagkain, siguraduhin mo ikaw yung pinakamasarap yung sa'yo. Dahil maraming nagluluto dyan. Maraming nagluluto sa paligid. Eh, kung pare-pareho lahat kayo ng lasa. Oh, kaya ano sasabihin? Sige na nga, dito na nga lang ako. Alam niyo yung sikreto kung bakit maraming tao ang nagpupunta sa isang restaurant. Meron kami kinakainan sa Marikina. Dinadagsa ng maraming tao. Pero alam niyo kung anong pagkain? Tapsihan lang. Tapsilog lang. Sabi ko, ang dami-daming tapsilog. Pero bakit itong tapsilog na to? Waiting ka pa nga ni. Hindi ka pa makalingkod. Ano yung lingkuran kay alaki? Mahulat ka muna kay damo itong nakakaroon din sa pan. Oh. Sabi ko, bakit kaya ang daming tao dito? Ano kaya meron dito? Tapsilog lang ito. Alam niyo kung anong sikreto? Nung nakakain kami, ay, grabe. Alam mo yung sinangag? Talagang sinangag. Ito pa, yung sinangag na ganyan lang kadami, pag pinato, ganyan lang kadami. Yun, hindi. Talagang marami. Tapos yung tapa niya, talagang hindi mo mauubos yung tapa. Miss Shirley nga, hindi nga naubos yung tapa. Pwede, mo na lang to. Tapos yung itlog, ang laki ng pagkakaluto ng itlog.
May sabaw pa. Uy. May sabaw. Saan ka nakakita ng ganong klaseng tapsihan? Tapos ang halaga niya, magkano? Wala niyo magkano? 80. Ha? 50. 50? Ay, hindi pa siguro. 80. 80. 80, 90. Pero nagpasto. 100. Pero, grabe. Sobra-sobrang binibigay. Kaya lagi siyang binabalikan. Kung ikaw ay magiging iba sa lahat, malamang sa malamang, ikaw ang hahanapin. Kung ikaw ay naglilingkod sa barangay, yung serbisyo na binibigay mo, kakaiba sa lahat, malamang sa malamang, ikaw ang hahanapin. Service yung all out. Service. Sabihin nyo, service. Service. We need to rise above. And that is our great ministry. Kung ikaw ay kumakanta sa Panginoon, bigay mo yung the best mo. Para nang sa gayon, sa susunod, ang mga tao pupunta. Bakit? Gustong-gusto nila yung boses na naririnig. Kung ikaw ay tumutugtog, ibigay mo yung the best mo. Dahil yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay bumabalik. Dahil gustong-gusto nila yung naririnig nila. Pangatlo, para tayo maging dakila, we need to Embrace repentance. repentance. Great discipleship. May mga bagay na dala-dala natin. May mga bagay na dala-dala natin. Mga kasalanan na hindi natin mapitaw ng Sabi ng Biblia, kung meron daw akong iniingat at kasalanan sa aking puso, hindi dilinggin ng Diyos sa aking panalangin. Ayan. Bible lang may sabi nun, si Pastor. May mga panalangin na ba kayo hindi pa sinasagot ng Diyos? May Meron. panalangin ba kayo na hindi sinasagot ng Diyos? Di pa sa ngayon. Kailangan nating suriin ang ating puso. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, kung meron akong iniingatang kasalanan sa aking puso, hindi diringgin ng Diyos ang aking panalangin. So, nagpatuloy ang Panginoong Jesus sa kanyang pagkukwento patungkol kay John the Baptist. Ang sabi niya, at that time Jesus prayed this prayer, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleases you to do it this way. Nanalangin si Jesus, sabi niya, Ama, salamat po na ang lahat ng bagay na ito ay hindi mo inihayag sa mga marunong at patatalino, at inihayag mo sa lahat na may parang bata, Lingkod. na parang mga bata, childlikeness. Alam niyo yung childlikeness, yung meron kang parang hindi isip bata, yung parang may ugali ka na parang bata. Ano ba ugali ng isang bata? Makulit. Huwag naman yun. Magtampo ngayon, mamaya wala na. Pag nagtampo, di ba, mamaya wala na? Tama ba? Oh. Pag may nakatampuhan ka, kaya kayo ngayon tampo, pero mamaya, wala na, di ba? Pag may kagalit, mamaya wala na ulit. Isang kayo nakamuk, di ba? Tapos, pagka may pinangako ang magulang, ano to? Ano? Di ba, ang mga bata, ngayon, kay halimbawa na pangakuan sila, inaasahan nila yung pangako. Di ba? Lingkod. Pagka, Lingkod. ay, sugat ni tatay, mapalit siya chicken. Aasahan yung chicken. Tatay, bata na ang chicken?
Ganun ka agad yun. Lagi yun ang tatanong pag dumating si tatay. Tatay, ano na, chicken? O, diba? Tatay, ano na, donut? Lagi yun, basta may pinangako ka. Okay, pasensya na, kayo mo rin pa ang donut. Kay hindi pa nakakuha si tatay. Hala, kay sige, buwas na lang. O, ganun lang siya, di ba? Ang bata, ganun lang eh. Pag sinabi mo, ay pasensya na, walang, o sige, di ba, bukas na lang. Alam mo yung araw-araw. O, tapos pag tay, ata na, chicken, o, di ba? Lagi yun, araw-araw. Meron ganun. Ganun ang pag-uugali ng isang bata. At yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na ganun tayo sa Kanya. Kasi siya ang tatay natin. Lord, meron na po ba yung padala mo sa akin? Wala pa. O, sige po, bukas ha. Lagi dapat tayong umaasa kay Lord. Kaya yung pang-apat natin ay abide in childlikeness. The great faith. Ano yung una? Go and tell. Go and tell Great the gospel. great gospel. Pangalawa, Rise. rise above. Rise above. Maging iba ka sa iba. The great ministry. Pangatlo, Great repentance. the great repentance. Kailangan natin yung pagsisisi para ang pagpapala ng Diyos sa atin ay tuloy-tuloy. Pangapat, Abide in childlikeness. childlikeness. Great faith. The great faith. Okay? Importante sa atin na meron tayong pananampalataya. Una, go and tell. Ano ba i-tell mo? Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, maging kaiba-iba ka sa lahat. Extraordinary. Pangatlo, kailangan meron tayong pagsisisi sa ginagawa natin upang ang pagpapala ay lagi nating makukuha. Dahil ang pangapat, sabi kailangan para makuha natin yung pagpapala para daw tayong mga Bata. Amen? Amen. Hindi yung maging isip bata, ha? Iba po yung isip bata sa maging Childlikeness. Okay? Iba yung isip bata. Right? So, patuloy ang Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 27-30, sabi niya, "My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him." Then Jesus said, "Come to me, all," sabi niya, hindi some, all of you who have heavy burden, may dinadalang mabigat, lumapit ka, sabi ng Diyos, and I will give you, ano ibibigay ng Diyos? Rest, kapahingahan. Sa buong buhay mo, pagod na pagod ka, amen po ba? Amen. At habang buhay tayo mananatili tayong pagod, amen po ba? Amen. Ako rin manining ka mag-alaga sa bata, di ba? Amen. Isa lang ang nag-amen, ibig sabihin, isa lang yung hirapan. Hindi nga, kay tulog pa ini kaya bata. Mayroon pa siyang meron pa siyang maliit. Lahat tayo nahihirapan. Meron ba dito hindi nahihirapan? Kita niyo? Ibig sabihin, lahat tayo nahihirapan. Pero ano sabi ng Diyos? Yung kabigatan mo, sabi niya, bigay mo sa akin. Bibigyan kita ng kapahingahan. Pagod ka na ba sa buhay mo? Wag naman. Pagod siya dito, pagod na sa buhay niya. Sabi niya, pagod sa pagdala. Hindi pagod sa buhay, ha? Iba yung pagod sa buhay kaysa doon sa pagod ka na dahil sa meron ka dinadala. Kaya sabi niya, take my yoke upon you. Alam niyo yung yoke, yung pamatok? Nakakita na ba kayo ng pamatok? Di ba sa di ba sa bukid? Yung mga nagsasakan, di ba meron tong Shovel, parang shovel. So meron siyang pamatok, di ba? Tapos nag-aararo na, di ba, magsasaka. Kaya sa
ini sa Israel kasi, ang pamatok, duha. Kay waray kalabaw nila sa Israel, kay mamatay itong kalabaw. Hindi pwede kalabaw sa Israel. Bakit? Kay mapasok, urora. Ang kalabaw, mabubuhay lang yan kapag merong tubig, putik. Hindi pwede mabuhay ng walang tubig, mamamatay yan. Iwan mo yung kalabaw sa summer. O, pag dating mo, pwede na katayin yun. Ganon. Ngayon, sa Israel ang ginagamit, baka. Pero dahil hindi kasing lakas ng baka ang kalabaw, kailangan ng dalawa. So, dalawang pamatok yun. Dalawang pamatok. So, isipin mo, dalawang baka. Ayugo. Ayugo. Kaya may pamatok ito na. Ano ito sa orin? Ayugo. 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 O, di ba? Okay, duwa ito na baka. O, isipin mo, ang baka, nakadto sa sanep kay ang isa kay Saray. Matapos kaya ang araro? Di ba? Hindi. Kaya sabi ng Diyos, huwag mong suluhin yan. Ibigay mo sa akin yan. Dalawa tayo. Sabi ng Diyos, nahihirapan ka na sa buhay. O, tanong, nahihirapan ka na sa buhay mo? Kaya pa. Laban lang. Nahihirapan tayo sa pagdala ng mga problema, pero hindi sa buhay. Sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin yan. Matuto ka sa akin, sabi ng Diyos. Matuto ka sa akin, sabi niya, sapagkat ako ay mahabagin. Dalisay ang aking puso. Sabi niya, for my yoke is easy to bear and my burden is light. Madali lang ang pamatok sa akin. Oh. Sino dito nahihirapan? Hirap ka na? Huwag sa buhay ha. Hirap tayo sa mga problema. Hirap sa suliranin. Lord, alam nyo, hindi ko kaya mag-alaga ng 3 bata. Pero dahil love na love kita, sige lang Lord, susuko ko sa itong 3 bata. Isuko mo lang pero huwag mo iiwan. Iba yung iniwan sa sinuko. Baka mamaya sinuko mo lang yung 3, iiwan mo na. Hindi wala rin. Quiet Hindi ha, naman- quiet. Hindi yun lang yan. Hindi Ibig nila sabihin, nila. yung pag-aalaga mo sa bata, huwag mong suluhin. Sama mo si Lord para maging magana. Ate, didila. So, Didila. dahil dito, Maray naging ang kaon. kailangan ng Diyos para tayo maging makila, kailangan tayo sumurrender sa Kanya. Totally yield. The great sacrifice. Hindi kaon ko na ano. Kapag tayo ay sumurrender kay Lord, nakakasigurado tayo na laging merong Ayaw paggawa sa- kapanginahan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sabi niya, I tell you the truth of all who have ever lived. None is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the kingdom of heaven is greater than he is. Maraming tanyag. Sabi niya, pero walang pinakatakila maliban kay John the Baptist. Pero sabi niya, kahit ang pinakamaliit na tao, sabi niya, ay pwedeng makidakila sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ang tema natin for 2024, Ascend to Ascend greatness. to greatness. Ayun o, yung t-shirt ni Kuya Jose. Ascend to Greatness. Gusto ng Diyos na maging dakila ka. Maging dakilang ina, diba? Sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Maging dakilang tatay sa pagbibigay ng mga pangailangan ng inyong pamilya. Nakilang DHW. Maging dakilang medical driver. Diba? Ito bata. Maging dakila sa dahil yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So, ano ulit? Yung, di ba? Go and na kailangan tell. natin para tayo ay maging dakila. Una, Go and tell. go and tell. Great gospel. Pangalawa, ano yung isa? Right. Rise above great ministry. Yung pangatlo, embrace repentance. Ibig sabihin, yakapin natin, panindigan natin ang
ang pagbabago ng ating isip, ang pagbabago ng ating puso. Ano yung pangapat? Abide, Abide in childlikeness. childlikeness. Tayo daw ay parang maging bata. At ang panglima, total yieldness o yung pagsuko sa Diyos ng buong puso. The Great Sabbath. Sa ating pagtatapos, ang tanong, paano natin may sasabuhay ang kadakilaan inihayag sa atin ng Diyos? So mamaya, bago tayo magsiuwi, mag-usap-usap muna tayo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pag-usapan natin, paano ba natin isasabuhay itong kadakilaan na inihayag sa atin ng Diyos? Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?